And as we are gathered, Lord, we pray that you will sit on your throne of power and preside over this activity. We commit our hearts to you, that our minds also, Lord, may be focused on you. And we bring every thought captive to the name of Jesus Christ. And we reject and rebuke all work and all presence of evil in our midst. And we ask you, Holy Spirit, lead us unto greater godliness. Give us eyes that see and ears that hear. And make our hearts as fertile grounds for the words that may be planted, may take roots, and grow and blossom into flowers and fruits. Father, we are your people. We recognize no other God. And so we ask you, preside over us, lead us, teach us, and may we not only increase in knowledge, may we not only increase in understanding, but indeed, O Lord, as we depart from this place later on, may we have been touched by you, so that we may be more and more like your Son, Jesus. Lead us. We praise you and thank you, and we pray in Jesus' mighty name. Amen. The three persons in the marital configuration are all very interesting. Tatluhan dapat sa love affair. Parang may nakakunot na, bakit naman trilogy agad? Dapat kaming dalawa lang. Meron pong tatlong karakter dapat sa pagsasama ng mag-asawa para ito magtagal. At hindi lang magtagal, ito ay maging maganda, makulay, mabulaklak. Unang-una, of course, not necessarily in order of importance, is man. The man, the male part of the marriage. In Genesis 2:18 in the Bible, the Lord God said, "It is not good for a man to be alone. So I will make a helper suitable for him." So the first person in this whole partnership is man. And of course, the second person is the woman. That's why in the first marriage that the Lord himself authored in Genesis 2:22, then the Lord God made a woman from the rib that he had taken out of the man, and he brought her to the man. So dalawa na. And you would think kompleto na yung marriage. Meron pa po. The more important part of this partnership is God himself. Marami pong mga marriages ngayon nagkakagulo kasi yung babae lang at lalaki, hindi nila naisasali ang Diyos. Pag gumagawa ng mga desisyon, sila lang nagde-decide, o yung babae lang, o yung lalaki lang, hindi kasali ang Diyos. O kaya lumalabas sila sa mga kautusan ng Diyos, kaya nagkakagulo. If we're going to review all miseries of husbands and wives, mostly they come from leaving God out. Except if they were very godly but going through trial, which is another story. So ang Diyos is the third person in marriage. Dahil unang-una, siya ay creator. There could have been no marriage without creators, without the creator himself. So Genesis 1:27, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. As creator, God is the author and sustainer of the union and the marriage of man and woman. So Matthew 19:6 in the New Testament, it says here about people who are married, so they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. So ang Diyos pala ang nagtatali ng kasal ng matrimonyo. Ang Diyos mismo, wala nang iba. And God, because He is authority and above all authority, sometimes can be represented by legal personages or by religious leaders. And these are the ones who complete the signing of the documents. So a man, a woman, and a religious leader or a legal civic government personage representing the economy, the power, the system, the government of God. So, man, as we see here, was made in God's image. Ang ganda-ganda po ng sequence ng thought. Pagka pinag-aralan natin mabuti yung Genesis, God created man in His own image. And then He says, male and female, He created them. So man is part of God's image. Woman is another part of God's image. But man and woman together in matrimony gives you an image of God's unity and completeness. In other words, sabi nila, a man doesn't find completion until he finds his missing rib. It may be very poetic, and up to a great extent it can be true, but of course it's not absolute. However, what we're saying is, man was made for woman and woman for man. To the point, sabi nila, magkaiba. Yung lalaki daw, mostly, umaandar intellect, yung women, intuition. Kahit magkatabi sa upuan yung babae at lalaki, magkatugma. Di po ba? Yung mga lalaki, maliliit ang hips, babae mas malaki. Yung lalaki naman, laki-laki na shoulder. Ang babae naman, maliit ang mga shoulder. Subukan yung pagtabihin ng dalawang babae, siksikan masyado. O dalawang lalaki, for that matter, hindi mo malaman kung saan dadalhin yung balikat mo. Kahit sa ganong configuration, talagang alam natin, they were made one for each other. And it is in the partnership of man and woman, in the context of marriage, that humanity finds completion.
to the point that literally man is one half and woman is one half, and only when they join together is another person born, thus they become one. One in spirit and also genetically one, because the other one is only one half. What else is the direct participation of God in marriage? The head of the household or partnership in marriage, let's look at that. The woman submits to the man. Yan ang utos ng Diyos. Alam ko maraming Pilipina nahihirapan sumunod sa utos na yan ng Diyos. Sabi nila, totoo naman, yung lalaki naman talaga ang ulo sa aming tahanan, kaya lang ako ang leeg na nagpapaikot sa ulo na yan. But the point is, sabi sa Ephesians 5:22, wives, submit to your husbands as to the Lord. Pag may ikinakasal, nakikita natin, isa po sa mga paboritong mga symbols belo. Pag binelohan na, sabi ng mga kamag-anak ng lalaki, naku, nabalabala na ng belo ng babae ang atin, talo na tayo. But the truth is, the profound symbolism of the veil is, the woman's head is covered, and though they are united, dahil bumabalabal yung belo sa shoulder ng lalaki, isang ulo lang ang nakalabas, yung ulo ng lalaki. Because in marriage, isa lang ang i-leader, there's only one head, and that's the man. The woman, by covering her head, is saying, hindi ako ang ulo, hindi ako ang pangulo, hindi ako ang leader ng partnership na ito, kundi yung lalaki, kasi yung ulo niya yung nakalabas. So, the man is the head of the wife. It's very, very clear that the woman is to submit to the husband, and the husband is the head of the wife. Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife. And Ephesians 5:28, in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Hindi naman dapat ma-insecure ang mga babae na yung lalaki ang pinuno. Kung ang lalaki susunod din sa utos ng Diyos, sabi, mahalin mo ang iyong asawa. At ang pagmamahal mo sa iyong asawa ay tulad ng pagmamahal mo sa iyong sariling katawan. Pero hindi tumitigil doon yung economy, hindi tumitigil doon yung chain of command. If the woman is submitted to the man ought to submit himself to Christ. Because Christ is the head of every man, even as Christ is the head of the church. Because God is part of the marriage, therefore, it is permanent. It is permanent. Why is it permanent? Nakikita po natin, meron tayong tatlong signatories aside from the ninongs and ninangs. Meron tayong signatory, yung lalaki, yung babae, at saka yung pare, o yung pastor, o yung imam, whoever, o ang huwes, representing God's governance. And so it is crucial. It is very, very crucial that there will be three parties. And bakit permanent? Kung minsan, nagbago na yung isip ng lalaki, ayaw na doon sa babae. Kung minsan, nagbago na rin yung isip ng babae, ayaw na rin yung sa lalaki. Kung minsan, pareho sila nagkasundong, ayaw na nila sa isa't isa. Pero, kasali ang Diyos sa usapan. Bakit nung kasali ang Diyos sa usapan, ngayon maghihiwalay, puwera na ang Diyos. At bahala na sila sa isa't isa. Kaya ang importante dito, makita natin na ang Diyos kasali sa usapan. And you know what? God doesn't change. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Yung desisyon niya kahapon, 5 years ago, 10 years ago, na sumali sa kasalan, desisyon pa rin niya ngayon, at desisyon niya yon hanggang matapos ang buhay ng babae at ng lalaki na yon. That's why marriage is permanent. And people that are not committed to permanence are the people who easily break apart and break up. Yung bang konting-konting dahilan naghihiwalay. Kasi sa simula pa lang, pinaghahandaan na yung paghihiwalay eh. Paano mo maiko-commit yung best mo, maibibigay yung best, kung sa umpisa lang, may reserba ka na. Walang masyadong submission, meron ng prenuptial arrangements. Yun ang mga kamag-anak ng mga sulsol. Sabihin, pagtayo, tapakan mo. Paglabas siya sa simbahan, iyon naman yung paa mo lumabas. Para ikaw ang bida, siyang talo, para ikaw ang dominant. Yung hindi godly na mga advice. Dapat ang ina-advise natin, surrender to each other because in love, both of you are captives of each other. Nobody should really win. Pero ay tinuturo ng iba, ikaw manalo. Yung kabilang partido, yun din ay ituturo. So all throughout life, there's an adversarial relationship between husband and wife. Nagiging contest. And when it turns to be a contest, people become very, very selfish. Siyempre, contest na yun eh. Kaya dapat po natin isipin that marriage is permanent. And marriage is not a contract. Because God is there, marriage is not a contract. Nakalagay sa papel, marriage contract. Dapat palitan yon. Marriage is not a contract. It is a covenant. Ano ba yung contract? Sa contract, dalawang partido. Gawin mo yung parte mo, gagawin ko yung part ko. Pag hindi mo ginawa yung part mo, pwede ko na hindi gawin ang part ko. So, hindi ka naman nag-entrega, so hindi na ako magpatitimbla ng kape mo. Hindi ka naman nice, so hindi na rin ako nice. Hindi ka naman mabait, so hindi na rin ako mabait. Pero, contract yun eh. Parang supplier. Hindi ka naman nag-supply, hindi ako magbabayad. Ang usapan natin, ang idadalhin mo mga produkto, dilaw, ang dinala mo blue. Pwede na ako hindi magbayad kasi hindi mo sinunod ang kasunduan.
But marriage will be cheapened if we will equate marriage with a contract. A marriage is a covenant. And what is a covenant? I am committed to you for life, whether or not you do your part. Kasi kung yung commitment ko sa'yo is only dependent on your commitment, paano na ako nagtaksil ka? Di magtataksil na rin ako. It's only a matter of sino yung nauna. Paano kung nagkulang ka? Pwede na rin ako magkulang. So, nagalit ka sa akin, pwede na rin ako magalit. Iniwan mo ako, iiwan na rin kita. Ano mangyayari? Pero yung covenant po, kasi ang relation ni Lord ka sa church, katulad ng relation niya sa atin, hindi naman contract covenant. Nung bang iniiwan niyo ang Diyos, iniiwan kayo. Pag ba hindi tayo faithful sa Diyos, hindi na siya faithful. Pag ba kinakalimutan natin ng Diyos, kinakalimutan na niya tayo? No. Because God is a covenant with us through Abraham. So kahit nagkukulang tayo, hindi siya nagkukulang. Kahit nakakalimot tayo, hindi siya nakakalimot. At yung relasyon ni Lord sa church, yun ang pattern ng relasyon ng mag-asawa sa isa't isa. Kaya sinasabi sa husband, love your wife even as Christ loved the church. Therefore, hindi tayo dapat masyadong serious about this relationship becoming a contract. Katulad sa ibang bansa na may divorce. Ay naku, humihilik pala ito ng malakas, divorce. Hindi pala ito mabango pagka ganito, divorce. May ganito pala siyang habit, divorce. Kasi ang iniisip, how I can use you as a tool to please me. Not how I can keep my commitment, which was made not only to you, but also to God, who is a part of this partnership. Dapat po nating tandaan, ang mag-asawa man, magkasundong maghiwalay, magbago man ang isip nila, magbago man ang pag-ibig nila, ang Diyos hindi nagbabago. At kasali siya sa usapan. Kaya hindi siya dapat ipuwera pag nagkakagulo. Sa katunayan, kaya siguro nagkakagulo, dahil ipinwera siya. Kung hindi siya masyadong isinasama. So, marriage is not a contract but a covenant. Therefore, consult with God. When you make decisions, consult with God. God is an active part of the marriage. Now, what are the sublime goals of marriage? Marami naman mga goals. Pero may malalim, may mababaw. Ang pag-usapan po natin yung malalalim na dahilan ng pag-asawa, yung goals of this partnership between man and woman. Of course, it's for happiness. It's for help. Sabi, I will make a helper fit for him. In much the same way, man is a helper of the woman. Hindi naman yung babae lang ang helper. Kuminsan, ang hirap-hirap for this marriage to work dahil hindi fair. Nung araw na ang mga lalaki lang nagtatrabaho sa labas ng bahay, ang mga babae nasa bahay full-time, although hindi sasabihin dapat na walang trabaho. Ano, hindi ba trabaho yung maging tubero sa bahay, maging nurse, maging janitress, maging cook, maging lahat-lahat? Sasabihin ko sa iba, wala naman akong trabaho. Ano akala niyo sa ginagawa niyo araw-araw sa bahay, hindi trabaho? Yan ang trabaho, walang sweldo. Pero may trabaho. Pero dapat yung mas maging tender na yung mga men with the women, hindi katulad ng mga nauna natin generation na parang mga si Julius Caesar, ang mga asawa. Kumisan pareho naman kayong working, pareho kayong nasa labas ng bahay, hirap na hirap. Pag uwi, ang babae pa ang dadaan sa supermarket o sa talipapa, wherever, siya pa ang magluluto. Habang naku, siyempre, nanonood naman ng TV, nagpapahinga naman si lalaki. At pag dulog, hain na hain naman itong babae. Pagkatapos, tayo na naman uli ang lalaki at manonood na naman ng TV habang ang babae ligpit ng ligpit. At kung walang mga katulong, nagbababad ng labada o namamlansya ng isusuot bukas, siyempre, nakahiga na si mister. Huy, halika na, nagyayaya na naman. So, hindi na matapos-tapos yung babae. Ang sabi ng Panginoon sa lalaki, love your wife as you love your own body. Napakahalaga. Mabuti ng mabuti kung full-time housewife, kumisan hindi na uso ngayon yun eh. Because of the needs ng pamilya, parehong merong trabaho. Therefore, dapat nagtutulong. Hindi na babawasan ng pagkamacho kung naghuhugas ng plato. Hindi na babawasan ng pagkalalaki kung nag-aalaga ng bata. Noong mga tribal times na yung mga babae mag-aalaga ng bata dahil yung lalaki may hawak na si bat dahil baka sila sugurin ng kabilang tribo, yun, huwag kang mag-alaga ng bata pero hindi mo na kailangan yung manibat. Pwede na. Kaya napakahalaga po yung ganon yung nag-evolve na definition natin ng relationship. Actually, hindi naman kailangan mag-evolve eh. Balikan nyo lang yung tinasabi sa Bible. Kaya lang napakalayo natin kumisan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kumisan tayo napaka-relihiyoso pero malayo tayo sa salita ng Diyos. Religiosity and spirituality are seldom the same. And it's very important to go back to the basics of what the Bible teaches us. So that's a sublime goal, to be happy. And another sublime goal of the partnership is, of course, procreation, raising up a family. To populate the earth, not with just earthlings, to populate the earth with worshipers. Bakit ba nilikha ng Diyos ang tao? Para siya worshipin. So dapat, habang pinaparami ang tao sa planeta, dumadami ang worshiper.
Therefore, it becomes a divine obligation of man and woman, husband and wife, not only to raise up children, not only to raise up intelligent children, but to raise up godly worshipers. It's important. If you don't win for Christ, the youth, early on, they can become your enemies tomorrow. And the gravest enemy can come from your very own household. That's why we've got to go back to the very basics of what God's Word teaches us. What about man and woman with God? Kanina kasi man and woman lang eh. Ano ba yung goal nila together? Now, man and woman on one part and with God. Ano ba yung goal? The goal of marriage is worship. Bakit ba binigyan si Adan ng babaeng makakasama? Para makatulong sa kanyang pagmamanage ng resources ng planeta, para makasama niya sa pakikipag-fellowship sa Diyos, para makasama niya sa worship. It's very crucial. What else? Man, woman, with God. The higher goal of marriage is righteousness and holiness. Bakit? Sabi ni Paul. Si Paul kasi single eh. Sabi niya, well, yung mga gusto sa inyo mag-serve kay Lord nang wala ng mga iba pang aalalahanin, I suggest you stay single. But, sabi niya, if you are aflame with passion to the point that you will commit sin, marry. Ibinigay yung institution of marriage para yung ating very legitimate physical needs and physical desires may be met. Wala nang excuse ang isang taong may asawa na humanap pa ng physical pleasures outside of the marriage, kaya nga siya binigyan na ng asawa. It's already a perversion of God's design when any part of this partnership begins to look for physical fulfillment outside of marriage. Sa Leviticus 11:44, sabi ng Panginoon, I am the Lord your God, consecrate yourselves and be holy, because I am holy. So isa yan, higher goal, worship, righteousness, holiness, and also fellowship. Fellowship with God. Man and woman together, fellowshipping with God. Hindi yung woman lang ang fellowshipping with God. Dito sa ating bansa, mayroong kakatuwang hang-up ang maraming kalalakihan na ang relihiyon pambabae. Kaya magpupunta sa church ang buong pamilya, pagka masermon na labasan ng lalaki, maninigarilyo sa labas. Merong mga padasal-padasal ang mga pamilya, pag magdadasalan na, maglalabasan na yung mga lalaki, ang matitira yung mga babae at bata. Parang ibinibigay natin yung spiritual leadership sa family sa babae. Hindi yun ang utos ng Diyos. Ang inutusan ng Diyos na maging spiritual leader ng pamilya, yung lalaki. Society is in disarray because men and women are abandoning their God-given duties and positions. So, man and woman together should fellowship with God through prayer, through devotion, through service. One of the deepest ways to fellowship with God is to do His work side by side with Him. Minsan iniisip natin, paano ba ako makikipag-fellowship sa Diyos? Paano ba kayo makikipag-ulayaw sa Diyos? Naroon ang magdasal, naroon ang manahimik, naroon ang kumanta. Lahat yan maganda. Pero wala pong mas malalim na paraan ng pakikipag-fellowship sa Diyos kesa gawin mo yung trabaho ng Diyos. To seek and to save the lost. Para yung mga ibang working mothers, hindi sila naintindihan ng mga anak nila, so sometimes dinadala nila yung anak nila sa office o sa workplace. Because once they get to the workplace, the children begin to understand what their mothers do outside the house. And because of that, they have familiarity with what she does, mas naiintindihan nila. Lalo naman kung yung ginagawa ng isang tao gagawin din natin. That's why social scientists, sociologists, social workers have their what they call immersion. Nakikisama sila sa mga taga-baryo o fishermen o taga-squatters o whatever para yung lifestyle nun maintindihan nila because they work side by side with them. Gusto nating maintindihan ng Diyos, gusto natin siyang makilala ng mas malalim, sumama tayo sa kanyang trabaho. Maglingkod tayo sa kanya ng tapat. Sumama tayo sa kanyang ministrations and we will fellowship with Him in a deeper way. Not all religious services are godly services. Kaya kailangan hihiwalay po natin yung religion from spirituality. Yung iba naman habit na lang. Yung iba na lang nakasanayan. Yung iba a-attend ng religious services para lang umattend ng graduation o laureate o whatever. Nandun lang sila dahil sanay nang nandun. Pero pag uwi, tanungin mo, anong natutunan mo? Ewan. Tungkol sa Diyos. Walang masabi. Paano lumilipad ang isip habang nasa loob? Kaya napakahalaga po that we not only become religious, but we really become spiritual. That we should know God, that we should know the Bible more. Ignorance of the Bible is ignorance of God. Because what we ought to know about God is revealed in His holy word. And then, ultimately, what is the final goal of this partnership between man and woman, and then between these two and God? Eternal life with Christ.
Yung pag-aasawa is a sample of completeness. Di po ba kulang nga yung lalaki, kulang yung babae, so the Lord deemed that they should be together in marriage para maranasan naman nila, sample pa lang, parang patikim, yung ibig sabihin na maging complete. And that is meant to make man and woman long for the real and deeper sense of completeness, and that is eternity with God. Kung nasasarapan kayo na may kasama kayong asawa, dapat yun lalong maging dahilan para tayo maghangad na makasama natin ang Diyos. Kasi yung kapwa mo lang tao na may pagkakamali, may pagkukulang, masarap kasama. Yun is meant to tell us what we're missing, na lalo naman ang Diyos. Kaya yung pagsasama ng mag-asawa is meant to prepare them for eternal life. Eternity is very important. At pagka ang pareho ang mag-asawa may eternal life, they know that they are under the grace of God through the Lordship and Saviorship of Jesus. They know, kahit mamatay yung isa, mauna yung isa, medyo masakit, but you are not hopeless. Dahil alam nyo, makikita kayo muli. At sa pagkikitang muli na yon, ano ang mangyayari? Hindi lang siya ang makikita mo, all the saints and God Himself. Marami pong mga tao pag nawala ng asawa, talaga namang parang pinagtakloban ng langit at lupa. Parang nawala na ang lahat-lahat. Yung iba nagagalit pa sa Diyos, nagtatampo sa Diyos. Samantala, ang dapat natin gawin, kung sakaling nawala yan, magpasalamat tayo kahit sandali nakahiram tayo sa Diyos. Ganon din, kahit anak, nawala ang ating anak, dapat tayo magpasalamat. Salamat po nakahiram ako. Dahil hindi naman kayo ipinanganak kung may kasamang asawa. Hindi naman kayo ipinanganak kung may kasamang anak. We brought nothing into the world. That's what the Bible says. And we will bring nothing out of the world. So whatever we enjoy is only borrowed from God. Hiram. Yung mahatagal na pinahiram, sa halip na magpasalamat nung binawi ang pinahiram, nagalit at nagtampo pa. Kaya dapat po iniisip natin yun. Kung nagkakaroon ako ng very special joy and sense of completeness dahil may asawa ko, ano pa kung si Kristo ang aking kasama? Ano pa kung si Kristo ang aking kaulayaw? Sabi sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, but the wrath of God remains in him. Napakahalaga po sa marriage, hindi lang yung ang goal natin, magkabahay, magkalupa, magkaroon ng kotse, makapagpatapos ng mga anak. All those are nice goals. But remember, no matter what you do, life will end. Life on earth will end. Kung nung araw nag-aaral kayo, pinaghandaan nyo ang magiging kurso nyo, nag-invest kayo ng panahon sa pag-aaral, pagkatapos pinaghandaan nyo rin ng pag-aasawa, yung iba nag-save, talagang gumawa nito at gumawa niyan para maging handa, di lalo naman dapat natin paghandaan yung walang katapusang eternity. Kung saan hindi lang tao ang ating makakaulayaw, kundi ang Diyos mismo. But let us not delude ourselves. Dalawa naman ang destination, heaven and hell. Hindi ko may namatay, ay kasama na siya ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin yon decisively. Kumisan alam natin pampakonsuelo lang para lang na yung mga sugat ng ating puso ay medyo maghilom. Pero alam natin na may impyerno at may langit na dapat paghandaan. One of the best things na pwedeng ipundat ng mag-asawa, hindi bahay, hindi lupa, eternal life. Para sa kanila at para sa kanilang mga anak. Para sa lahat ng mga tao na i-influensya nila. So marriage is for man and woman, but it is also for God's glory. So glorify God in your marriage. And glorify God through your marriage. Sa Bible, meron pong mga napakagandang mga model couples like Priscilla and Aquila. They were always serving God. Wherever they would go, they host workers. Kaya sila po ang laging tinitirhan ni Paul. Sila ay masisipag, nagtutulungan, magkasama sa hanap buhay, magkasama rin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay tayo para mabuhay. Kaya dapat po, meron tayong very healthy space in our hearts for godliness and for godly service. Yung mga young people, hindi makapag-serve kay Lord kasi nag-aaral. Subukan nyo naman, pagka malapit ng matapos, lalong hindi makapag-serve kasi nagtitesis. Pagka-graduate, naghahanap naman ng trabaho, hindi rin yan makapag-serve. At pagkatapos, magiging busy yan, going up the corporate ladder. Tapos mag-aasawa, lalong hindi naman ngayon makakapag-serve dahil nag-uumpisa na ng pamilya. At pagka ngayon naglakihan na yung mga anak, hindi rin makapag-serve dahil eto, nag-aalaga na ng apo. Kailan pa kayo maglilingkod? Kung wala ng panahon. Binibigyan tayo ni Lord ng lakas para i-allocate. Huwag niyong ubusin ang lakas niyo sa material pursuit lang o sa social pursuit, even family pursuits. Dapat kahati ang Diyos. Lagi naman tayong may intention. Wala pa naman ako nakitang tao walang intensyong maglingkod sa Diyos. Lagi namang may intention. But you know,
One good act is better than 1,000 good intentions. Whatever good you can do, do it now, because you may never pass this way again. Today is cold cash. Tomorrow is only a promissory note. Hindi pwedeng panghawakan, hindi pwedeng ipagmalaki. Dapat maglingkod na tayo sa Diyos ngayon. There's no one more vain or bitter than a person advanced in years, possessed by regrets. Kung kailan tayo malabo na ang mata, kung kailan tayo matanda na, kung kailan sumasakit na ang mga balakang at kung ano-ano, doon pa kaya tayo lalong makapaglingkod. Kung sa panahon na masigla pa tayo, hindi tayo nakakapaglingkod ng lubos, doon pa kaya sa hindi na tayo masigla. Hindi ko po gusto naman na ipahiwatig na hindi kayo naglilingkod. Mabutit wala naman akong kaalam-alam sa inyong mga personal lives, kaya hindi ko kailangan magpreno dahil hindi ko naman sinasadya ang salita ng Diyos, bato-bato sa langit, ang tamaan ay buti nga. Siyempre, we listen to God's word not only to be entertained, but definitely, ang salita ng Diyos mirror, and we should see our true reflection so that we can continue to ask God to complete the good work that He has begun in us. God is permanent. Therefore, marriage is permanent. Kung katabi niyo asawa niyo, pwede niyo bang ulitin yun? Marriage is permanent. With feelings, dapat. Hindi parang marriage is permanent, sayang. Marriage is permanent. At saka ang marriage din po, Pacquiao, hindi pwedeng pumili. Pacquiao. Yung buong tumpok, yun na yun. May malaki, may maliit, may bulok, may hindi, may maganda, may hindi maganda. Hindi pwedeng pili. Alam niyo yung mga naglalaro ng apoy kasi gusto pili. Gusto nila yung pagiging domesticated ng wife nila, pero gusto naman nila yung kung anong katangi, anong wife ng kung sino. At gusto nila yung katangi, anong kung sino doon. Gusto nila kunin lahat yon, kaya nagkakagulo-gulo. Walang pili, yung tumpok nyo doon lang. Yun na yun. Kaya, dalawang bagay lang naman ang kontento eh. Di po ba? To get what you want, or to get what you like, and you don't get it, to like what you got. In both cases, that will lead to contentment. Sabi sa Bible, there is great godliness in contentment. So kailangan po matuto tayo maging kontento. Count your blessings. Count your blessings. Many people are continuously looking for Miss Right without bothering to become Mr. Right. Laging parang ako ang ma-please, ako ang ma-please, ako ang ma-please. Hindi ganun yung marriage. Hindi ganun ang relasyon ng Lord sa kanyang church. At yun po yung pattern. God is permanent. Marriage is permanent. Kaya pagandahin na lang yan. Kung may mga kulang, dagdagan. At kung talagang hindi na madagdagan, tanggapin yun na yun. Kailangan. Hindi na hinahanap pa sa iba. Enjoy. Do not endure marriage. And very important po sa marriage, acceptance. Mapapansin niyo siguro, hindi kayo siguro magdi-disagree, sa pagtagal ng panahon, yung akala niyong pinakasalan niyo, iba pala. Meron din pala kayong mga illusions about the person, hindi pala siya yung totoo. So, nadidiscover niyo yung totoo, at yung totoo na yon, patuloy na nagbabago. Yung totoo 5 years ago, hindi na rin totoo ngayon. Halimbawa, 5 years ago, meron pa siyang kilay, ngayon, drawing na lang. Ganun talaga ang buhay. Nagbabago. Nung pinakasalan niya siguro, close-up smile. Ngayon, nakababad na sa baso ang ngipin. Kasali yan sa pagbabago ng mundo. Napaka-unfair eh. Napaka-unfair ng ating concept of beauty. Para sa atin, ang maganda yung nagtatagumpay labanan ng force of gravity. But you know that as we all grow older, we give in to the forces of nature. One of them, the force of gravity. So parts of our anatomy begin to sag here and there. Kasali yon sa tinatanggap. Nakaka-oppress kasi, yung mga lalo sa mga babae na kailangan laging magpa-stretch ng mukha, magpa-kung ano-ano. Kaya kung minsan tuloy, sabi mo, ang ganda-ganda naman ng dimple mo. Hindi, pusod ko yan. Doon na pala nakarating ang facelifting. Tuloy, kahit tawa na malakas, hindi na makatawa dahil matipilas ang pisngi. Di po ba nakaka-oppress? That's why, sa mga kapwa natin lalaki, dapat paalala. Pagka, when the faces begin to sag, nagkaroon na ng mga kung ano, kasali yan sa covenant. Kasali yan. Hindi dapat na naghahanap ka na naman kapitbahay mo na banat ang mukha at 14 anyos. Dahil that is not God's way. Kung minsan gusto mo yung magandang-maganda yung kamay, paano naman pumangit yung kamay, kalilingkod sa'yo at sa iyong anak. Therefore, magandang kamay yan. Ano po ba yung magandang kamay ng babae? Ang magandang kamay ng babae, yung kamay na naglilingkod sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Yan ang magandang kamay. Huwag kayong ma-oppress ng Greek standards of beauty. Lalong-lalo, huwag kayong magpapadaya sa standards of advertising. Hindi sila totoo. Kahit yung mga model, takot-takot na makeup at lighting pa ang ginagawa bago kunan niya ng litrato. Huwag kayong magpa-oppress
Meron man dyan totoo bihira. At siguro hindi nag-aalaga ng asawa at anak, hindi nagkukudkod ng mga kawali at mga kaldero, hindi siguro naglilinis sa mga talaba at hindi nagkukusko sa mga banyo. So maganda man ang daliri nun, doubtful kung magaling na kasama sa bahay. Bagamat, hindi naman kapintasan kung nakapaglingkod na kayo, maganda pa rin yung kamay nyo dahil na-maintain nyo. Pero hindi pangit ang kamay na naglilingkod. Yun ang magandang kamay. God is in marriage, so keep marriage sacred. Sabi sa Hebrews 13:4, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Huwag po kayong magpapadala sa mga pananaw ng sanlibutan. Alam niyo naman, sikat na sikat yung maraming asawa, yung maraming ganito at ganon. Hindi yan. Pag umuulan na ng asupre at kumukulog at kumikidlat at bumubuka na ang lupa, sa Diyos kayo tatawag. Hindi yan sa mga tagahanga natin, sa ating mga kahangalan. Kaya yung mga sinahangaan, wow, bilib naman ako dyan, ang dami-dami niyang asawa, yun ang unang tatamaan ng mga kidlat. At pag kayo nanganganib, hindi kayo pwedeng humingi ng tulong doon, sa Diyos kayo tutulong. Kaya bago dumating ang panganib, obey God and live according to God's law. Because we will all face God. As sure as we were born, we will die. And we will meet our Maker. Ang pinakamalaki pong ibinigay sa tao ng Diyos na dapat niyang alagaan ay hindi ang planeta, hindi ang continent, kundi ang kanyang asawa. Some of you are very good fathers, but the first step to becoming a good father is to become a good husband. To become a good husband to your children's mother. Ganon din po yung mga nanay. Napakarami, lalo mga Pilipina. Bilib ako sa mga Pilipina. I have studied so many cultures. Ang huhusay ng mga ina. Pero kumisan sa husay na ina, nane-neglect na rin yung mga husbands. So dapat mag-decide din kayo mga nanay, sino bang katabi nyo sa gabi, ang inyong mga anak o ang inyong asawa? Kasi para kumisan mga inahing manok, nakapaligid lahat ang mga ano dyan. Kaya naaapektuhan tuloy yung personal relationship ng mag-asawa. Kaya mag-decide kayo, magiging ina ba kayo o asawa? Tatandaan nyo, asawa muna kayo bago kayo maging ina. At ganoon din po yung mga lalaki. Asawa kayo bago kayo maging ama. Yung mga anak, dagdag lang yan ng Diyos. Kadalasan kasi pag nagkaanak, nawawala na kayo ng panahon para sa isa't isa. Puro anak na lang. Hanggang mamaya sasabihin ng isa, kami naman para magkapatid na lang. Delikado yung magkapatid na lang. Baka may iba nang itinatangi. Kaya kapatid ka na lang ngayon. Kaya dapat hindi nawawala yung passion. Alam niyo ba sa Bible, nabasa niyo na ba yung Song of Songs ni Solomon? It tells you about the intimate relationship between husband and wife. Very, very intimate, very sensuous, but nothing is dishonorable in the marriage bed. Basahin niyo po yun para lalong mabuhay ang apoy at magsiklab ang inyong mga pagmamahalan sa isa't isa. Kaya kailangan ay patuloy ang ligawan. Kasi naman kumisan yung mag-asawa, kung mo asawa na, yung lalaki hindi na siya nagpapakyut. Kung ano na lang, yun na. Yung babae rin, hindi na nagpapakyut. Lagi na lang parang kinulang nakabuyangyang. Hindi na tuloy panabikan dahil lagi na lamang nakahambalang. Kaya kailangan naman medyo praying hard to get kayo paminsan-minsan. Dahil yung courtship hindi dapat natatapos. You know, courtship must be lifelong. Hindi ko sumagot na, naging asawa nyo na, tapos na. Dahil mamaya, you don't bother anymore to look nice. Pag uwi mo sa babae, amoy paksew. Di ba? Yung lalaki naman, gano'n ang itsura. So nawawala na kayo pareho ng gana. Kailangan, obligasyon nyo to keep each other attractive. To keep yourself attractive for your husbands. Nagtataka naman ako maraming wives, very attractive sa lansangan. Pero sa bahay nila, kung kailan nandun yung asawa at katabi ko, ano-anong putik ang nasa mukha, walang kilay, walang ngipin, iba-iba ang nakalagay na baterya sa buhok, hindi mo malapitan dahil di mo alam kung sasabog, mukhang dinamita. Tapos paglabas sa kalsada, ang ganda-ganda. You've got to decide kung kanino kayo magpapaganda, kung sa asawa nyo o yung mga tao sa lansangan. It's very important. It's very crucial. Bakit? The physical aspect of marriage is part of the spiritual aspect. Because God, in His infinite wisdom, created us as body, soul, and spirit. Kasali lahat yon.